Hindi, okay lang naman. Sa'yo na yan. Basta ba isasayaw mo kami bukas ng gabi? Kinikilig na wika ni Lukring. Isasayaw? Saan? Bakit? Anong meron? Takang tanong niya. Ay, hindi mo nga pala alam. Tuwing anihan ng mangga, lalo na kung masagana ang ani, nagkakaroon ng pagtitipon sa lugar na ito. Nakita mo ba yung parang malaking bahay na iyon? Di ba malawak ang harapan niyan? Diyan ginaganap ang pagtitipon. Isang malaking salo-salo para sa mga tauhan ng asyenda, kasama na syempre ang mga trabahador ng iba pang farm na pag-aari ni na Don Enrile. Pero syempre kami mga trabahador lamang sa manggahan na may bonus. Ganun din naman kapag sila may pagtitipon. Halimbawa, naging masagana ang ani ng mais. Pwede kaming dumalo sa pagtitipon nila. Pero syempre sila lamang makakatanggap ng bonus. Mahabang paliwanag ni Lukring. Oh, ang galing naman. Talagang mababait sila, no? Naibulalas na lang niya. Oo naman, Rio. Sinabi mo pa, super bait talaga nila kaya nga mas dinodoble namin ang sipag kasi bukod sa nagtatrabaho kami sa manggahan ay pinag-aaral din kami na Don Enrile. Wika naman ni Paang. Hala, totoo? Grabe, ang bait naman pala talaga nila. Manghang wika niya. Yes naman. Tapos si Senyorito James, sobrang bait pa. Ang pogi-pogi pa at ang macho. Yun nga lang, medyo masungit na siya ngayon sa katulad namin. Pero syempre mas cute ka sa kanya. Mas type kong katulad mo. Tapos sobrang puti mo pa, tsaka feeling ko, hindi nagkakalayo ang edad natin eh. Wika naman ni Lukring. Kayo talaga? Huwag niyo nga ako ikumpara kay Senyorito, no? Mamaya niyan, marinig pa tayo, mas sante pa ako nang wala sa oras. Tsaka, mas hamak naman na gwapo at lalaking-lalaki ang dating na Senyorito kaysa sa akin, no? Ang laki nga ng mga muscles niya eh. May Adam's apple pa na kapag nagsasalita eh, ang sexy tingnan. Tapos yung dibdib niya, tsaka yung abs, grabe. Para siya mga bida sa mga kinahihiligan kong pocketbook noon. Nakangiting wika niya. Para pa siyang nangangarap habang nagsasalita. Pinagsaliko pa niya ang kanyang mga palad. Rio? Hindi ka naman siguro bakla, no? Nakangiwing tanong ni Lukring. Aba, oo naman, no? Mabilis na sagot niya tsaka inayos ang sarili. Doon lang niya napagtanto kung ano ang mga pinagsasasabi niya. Diyos ko, kailan pa ako naseksihan sa Adam's apple na Senyorito? At kailan ko pa nanotice ang matipon ng dibdib niya at pati na abs? Nababaliw ka na ba, Rihanna? Halos mawindang siya sa inasal, kaya kung po pwede lang sa bunutan niya ang sarili, ginawa na niya. Bakit ganun mo na lang i-describe si Senyorito James? Nakangawiring tanong ni Paang. Ano lang, dati kasi nahilig ako magbasa ng mga pocketbook. Hindi naman siguro basehan ng pagbabasa ng pocketbook, di ba, para tawagin na bakla. Nadala lang ako ng mga nabasa ko. Ay, teka, ano nga ba yung nais niyo? Isayaw ko kayo bukas? Wika niya at tinanong ang mga ito tungkol sa pagtitipon para malihis na niya ang topic. Oo, promise mo sa amin, isasayaw mo kami bukas ha? Wika ni Paang. Oo naman. Basta, hindi ko alam kung papayagan ako ni Senyorito James bukas ha. Pero kapag pumayag siya, sayaw tayo. Namimiss ko na rin ang makidisco eh. Nakangiting wika niya. Yay! Sabay na tili ng dalawa. Lukring, Paang, babae, Diyos ko mga bata kayo. Parito nga kayo din at kunin niyo itong mga naisamang isang kaing na mangga na reject. Tawag ng isang ginang sa dalawa. Paano Rio? Maiwan na muna namin ikaw ha? Tinatawag na kami ni Manang Lelia. Naku, mukhang nagkamali na naman ang kinarga si Paeng. Paalam ni Paang at saka tumakbo na mga ito sa may malapit na truck kung saan nakatayo ang matabang babae. Napakunot noon siya nang umakyat doon si Lukring. Hirap na hirap ito pero pinipilit pa rin umakyat. Inilibot niya ang kanyang paningin. Wala ni isang lalaking trabahador ang nandoon sa lugar. Marahil ay nasa kabilang panig ng taniman ng mga ito. Ang kanya namang senyorito ay may kausap pa rin. Tiningnan niya ang kaing na naiwan ng mga ito na halos mga lahati ang laman at saka muling napatingin sa mga ito, lalo na kay Lukring na hirap na umakyat sa truck. Puno na iyon ng mga kaing na naglalaman ng mangga. May itinuturo ang babaeng mataba, yung kaing na nasa pinakadulo yata ang sinasabi nito na reject. Agad siyang napatayo ng muntika ng makabitaw sa Lukring sa pagkakahawak sa bakal ng pagsara ng truck. Mabilis siyang lumapit sa mga ito. Lukring, bumaba ka na dyan. Ako nang kukuha. Utos niya dito. Naku, salamat Rio. Hindi talaga kami sanay sa gawaing yun Kaya lang nasa kabilang panig ng taniman ng mga kalalakihan. Kaya kami na lang mga gagawa. Kesa mapagalitan na naman si Paing ni Tatang Andoy. Wika naman ni Paang. Halata na nag-aalala ito sa kaibigan.
Magaling naman siyang umakyat kaya kayang-kaya niya iyong akyatin. Yun nga lang sa mga puno ng bayabas, santol at mangga siya sanay umakyat, hindi sa truck. Pero hindi naman niya hayaang nakatingin na lamang sa mga ito. Tumalima naman si Lukring kaya nagsimula na siyang umakyat. Manang, alin po ba dito? Tanong niya sa may edad na matabang babae. Iyong nasa bandang kaliwa mo, iho. Yung may X na nakalagay? Sagot naman ito. Mabigat ang kaing ng mangga. Hindi niya alam kung kakayanin niyang buhatin iyon pero sinubukan pa rin niya kahit kakarampot sa sahig ng truck lang ang kanyang natatapakan. Nang mabuhat naman niya iyon ay agad na pinagtulungan ni na Lukring at paang nabuhatin. Yay! Salamat, Rio. Napaka-gentleman mo talaga. Salamat. Sabay na pasasalamat ng dalawa. Ngumiti na siya sa mga ito at saka naganda na siya sa pagbaba. Ngunit napasabit ang kanyang laylayan ng t-shirt sa kaing nayari sa kawayan na may nakausli pala doong kawayan at hindi niya napansin. Kaya naman sa pagtalon niya sumama ang isang kaing na punong-puno ng mangga at halos nabungaw siya nang sa pagtalon niya sa ulo niya tumama ang lahat ng lamang mangga ng kaing na natumba. Rio! Narinig niyang malakas na hiyaw ng kanyang senyorito bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Narinig din niya ang paghiyaw ng 3 babae. Mabilis naman tumakbo si James para daluhan si Rio. Napabaluktot naman siya dahil sa sakit ng kanyang ulo, maging sa may bandang balikat niya. Nagdidilim na nga ang kanyang paningin pero pinilit niyang manatiling gising dahil once na dinala siya ng kanyang senyorito sa ospital o kaya na may pinunsuhan siya ng may kaalaman sa panggagamot, tiyak niyang siya ay mabubuking. Kaya kahit nahihilo ay pinilit niyang maging okay sa paningin ng mga ito. Mang Andoy, kayo na muna bahala dito. Dadalhin ko muna po siya sa ospital. Narinig niyang wika ng kanyang senyorito. Agad niya itong pinigilan sa braso at saka bahagyang umiling. Okay lang po ako, senyorito. Pahinga lang po muna ako saglit at saka pahiram na lang po ako ng Vicks o kaya white flower para mawala pong hilo ko. Mahinang wika niya. Pero Rio, hindi biro ang malaglagan ng isang kaing na mangga sa ulo. Mamaya niyan may mamuunang dugo sa ulo mo. Pumayag ka na, dadalhin kita sa ospital. Giit nito. Muli siyang umiling at saka mahigpit na humawak sa braso nito. Senyorito, mabuti pa po siguro dalhin na natin siya sa kubo para makahiga siya ng maayos. Suwestyo naman ang matabang babae na nag-utos kanina kina Lukring at Paang. Mabuti pa nga po, mana. Yun lang at binuhat na siya nito, papasok sa kubo. Naramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama. Sa isip niya, kubo lang pero may malambot din na kama. Manang, ano kaya po kung tawagin mo si Nanay Alma para matingnan si Rio? Narinig niyang wika ng kanyang senyorito. Nababahala siya nang marinig iyon. Hindi pwede dahil malalaman ng manggagamot na babae siya. Huwag na po, senyorito. Okay na po ako. Wika niya. Pero Rio, huwag na matigas ang ulo. Halata sa boss nito at sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Mabilis siyang umupo pero agad na nasapon niya ang kanyang ulo dahil kumirot iyon. Rio, sorry dahil sa akin kaya ka nagkaganyan. Naiiyak naman na hingin pa umanhin ni Lukring. Manang, pwede pa kasabi sa dalawang iyan na lumayo-layo sa akin? Alam niyo naman na hindi ako sanay na may katulad nila sa paligid, diba? Masungit na saad naman ni James na ikinanuot ng noon niya. Sumangis naman ang may edad na matanda sa dalawa kaya hindi naman nagkanda tuto ang dalawa sa paglabas ng kwarto. Kahit kailan talaga pahamak lang ang mga babae. Galit na wika ni James. Napansin naman niyang pinagpawisan ng butil-butil ang matabang babaeng nasa may likuran nito. Senyorito James, tapos na po lahat. Naikarga ang mga kaing na mangga sa mga truck na buyers. Yung mga pandeliver po sa mga palengke na isakay na rin sa truck. Maya-maya'y wika naman ng katiwala nitong si Mang Andres na kararating lang. Sige Mang Andoy, susunod ako. Wika nito sabay tayo. Sigurado ka ba na okay ka lang ha? Tanong naman ito sa kanya. Mahinahon na ang boses. Opo naman senyorito. Promise po, kunting pahinga lang po ito. Sagot niya. Ako na lang po ang bahala sa kanya senyorito. Wika naman ang matandang babae. Sige, iiwan na muna kita dito. Magpahinga ka na lang dyan. Bili nito bago umalis. Tumango na lamang siya. Hindi naman mapakali si James habang kausap ang kanyang mga buyer. Ang kanyang isipan ay okupado ni Rio. Nag-aalala siya para dito. Hindi biro ang mahulugan sa ulo ng isang kaing na mangga. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 15 to 18 kilos ang bigat ng manggang laman nito. Pero ang tigas kasi ng ulo ni Rio. Ayaw pang magpadala sa ospital kahit halata namang may dinadamdam ito. Kung kotse niya ang kanyang nadala,
ay baka naitakbo na niya ito sa ospital. Kaya lang kapag kasi kotse ang gagamitin nila patungo sa farm, kailangan pa nilang umikot doon sa daan ng mga truck kapag nag-aani na. Kaya mas pinili niya ang kabayo pero nagsisisi tuloy siya ngayon. Katulad na nga lang nito, na aksidente si Rio pero wala din naman kasing balak magpa-ospital ang kanyang alalay. Ang ikinaiinis lamang niya ay na aksidente ito dahil sa dalawang dalagang trabahador. Bad trip talaga siya. Bakit kasi tinulungan pa dito ang mga babae? Parang gusto niyang pagsabihan ang dalawa pero nanatili na lamang siyang tahimik. Ayaw nga niya ng mga babae sa paligid eh. Pinapunta pa talaga ang dalawang iyon kahit nandoon siya. Hindi kasi mawala-wala sa isip niya naging reaksyon ng kanyang katawan kanina habang patungo sila dito. Naguguluhan siya kaya naman kanina pa talaga siya pasuliyap-suliyap dito. Naiinis nga siya dahil nakita niyang parang giliw na giliw si Rio habang kausap ang mga ito sa ilalim ng punong mangga. Nalingat lang siya saglit ay nakita na lang niya na naaksidente na si Rio. Kahit kailan talaga wala siyang bilib sa mga babae. Lahat na lang pahamak. Kuya James! Good! Napalingon siya nang marinig niya si Brent at Carlo. Nako, sumunod pa mga asungot na ito. Wika niya sa kanyang isipan. Kumaway na lang siya sa mga ito. Lumapit naman ang dalawa sa kanya. Nasaan si Rio, kuya? Tanong ni Brent. Oo nga, bakit wala si Rio, dude? Segunda naman ni Carlo. Nasa kubo. Naaksidente siya, kaya doon muna siya. Wika niya. What? Ha? Napano siya? Sabay pambulalas ng dalawa. At saka tumakbo na mga ito sa kubo at hindi na hinintay na sumagot siya. Mas lalo lamang siyang naiinis. Kung pwede lang na sumunod sa mga ito ay ginawa na niya. Kaya lang hindi pwede dahil nagbabayaran na sila ng kanyang mga buyer. Rio! Tawag ni Carlo kay Rihanna. Bonnie! Tawag naman din ni Brent sa kanya. Bonnie ang tawag nito sa kanya dahil nung minsang nagkukwentuhan sila ay nasabi niya ditong favorite niya ang rabbit at pangarap niyang magkaroon ng alagang rabbit. Tapos sinabi nito na bagay naman daw na maging pet niya ang rabbit dahil cute daw ito katulad niya. Kaya simula noon tinawag na siya nitong Bonnie. Sir Brent, Sir Carlo, bakit po kayo nandito? Tsaka nagpilit na bumangon. Agad na lumapit sa kanya si Carlo at inalalayan siya. Sumunod kami kasi sabi ni Aling Miling nandito daw si James at kasama ka daw. Kaya lang paano ka ba? Ano nangyari sa'yo? Tanong nito at saka kinapa ang ulo niya. Aray, masakit po sir. Daing niya nang makapa nito ang bukol niya. Oh God, dapat na madala ka sa ospital. Brent, umuwi ka sa mansyon. I-drive mo ang kotse ko papunta dito. Kailangan niya ma-x-ray. Nag-aalalang wika nito. Sige po Kuya Carlo. Sagot ni Brent at saka tumalikod na ito. Huwag na po Sir Carlo, Sir Brent. Okay na po ako. Normal lang po itong bukol ko kasi napuruhan po ako nung nahulog na mangga. Pero okay na po talaga ako. Paliwanag niya. Pero Bonnie, mas okay yata kung magpapacheck up ka pa rin. Sabi naman ni Brent. Naku Sir Brent, simpleng bukol lang po ito. Ang mga ganitong bagay ay hindi na pinapadoktor. Lalo na po't mahirap po kami. Sanay po kami sa mga tapal-tapal lang po. Nakangiti niyang wika dito. Natutuwa siyang malaman na concern ang mga ito sa kanya na kahit alalay lang naman siya at hindi ka mag-anak o kahit kaibigan ng mga ito ay totoong concern sa kanya. Lalo na ang kanyang senyorito. Kitang-kita niya matinding pag-aalala nito sa kanya kanina. Ikaw ang bahala. Basta sure ka ha? Okay ka lang talaga? Naninugurong tanong ulit ni Carlo. Nakangiting tumango siya. Manang, may snack po ba tayo? Nagugutom na po ako eh. Nakangiwing tanong naman ni Brent. Ay, meron po senyorito. May maruya po tayo at kalingking nakamote dyan. Saglit lang po dadalhan ko kayo dito. Sagot naman ng may katabaang babae. Naku, basta talaga pagkain itong isang ito. Pangaasar ni Carlo kay Brent. Kuya naman eh, hindi ba pwedeng nagugutom lang ako? Kakamot-kamot sa ulong sabi naman ni Brent. Ang cute talagang pagmasdan ng dalawa. Mas close pa nga si Brent kay Carlo kaysa kay James. Si James kasi palaging seryoso at mas madalas na mainitin ang ulo. Hindi katulad ni Carlo na magaan lang kasama. Talagang sinasabayan nito si Brent sa mga hilig. Kahit nga siya, sa totoo lang, mas magaan ang loob niya dito. Mas madali kasi itong pakasamahan kaysa sa kanyang senyorito James. Kain ka rin, Rio. Tapos hingi tayo ng gamot para sa kirot kay Manang. Siguradong mararamdaman mo ang sakit niyan mamayang gabi. Kaya mas mabuti na inuman mo na ng gamot ngayon pa lang. Sabi naman ni Carlo sa kanya. Sige po, Sir Carlo.
Sabi naman niya dito. Matapos nga nilang magmerienda ay uminom siya ng gamot gaya ng sabi ni Carlos sa kanya. Buti na lamang may gamot pala talaga sa kubo. Para daw iyon kung may biglang nagkasakit na trabahador sa farm. Kumusta na, Rio? Okay ka na ba? Sorry ha, umalis kami kanina kasi nagagalit sa senyorito kapag nandito kami. Napasunod nga lang kami kanina dahil nag-aalala kami sa'yo. Hingim pa umanhin ni Lukring na kararating lang kasunod si Paang. Huwag na kayo mag-alala, okay lang ako. At saka pagpasensyahan nyo na si senyorito ha. Medyo mainitin talaga ang ulo noon at saka galit sa mga babae. Sagot niya dito. Ay, alam mo rin ay hate na senyorito ang mga babae? Tanong ni Paang. Oo naman, nasabi na sa akin ng pinsan ko si Robert. Yun nga lang, hindi ko alam ang dahilan. Sagot niya. Dahil kay Tita Zandra, sa kanyang ina, at lalong lumala noong niloko siya ng girlfriend niya. Basta, mahabang kwento, Rio. Kahit sino naman siguro lumagay sa kalagayan niya, baka ganoon din ang gawin. Yun nga lang, malala ang nangyari kay kuya. Talagang parang napraning na siya. Alam mo ba, Rio, na kahit damit niyan at kwarto ayaw ipagalaw sa kahit na sinong babae. Kahit pa nga kay Aling Miling kaya puro kalalakihan ang kasambahay sa mansyon. Pero ayaw pa rin niya. Buti na nga lang tinanggap ka niya kasi alam ko nahihirapan din siya. Hindi kaya biro yung maghapon na siya sa trabaho tapos siya pa maglalaba at maglilinis ang kwarto niya. Mahabang pahayag ni Brent. Nakaramdam ng pagkahabag si Rihanna sa kanyang senyorito. Kaya naman pala ito nagkaganoon kasi may malalim na dahilan. Akala niyo noon chismis lamang yung pinagsasabi ni Robert. Ngayon mismong si Brent na nagsabi kaya naniniwala na siya. Ang hirap kayang lumaki ng walang nanay. Katulad na lang ng kanyang inay na ilang taon na din silang iniwan ng kanyang kuya. Batid niyang dinamdam ng gusto ng kanyang senyorito ang pag-iwan ng ina nito. Kaya nagalit ito sa mga babae at marahil muling binuksan nito ang puso dahil nararamdaman nito ang tunay na pag-ibig. Tapos niloko naman ito. Parang ang sakit lang sa pusong isipin na ang gwapo, matipuno, artistahin at ubod ng yaman na kanyang boss, lolokohin lamang ng kung sinong babae. Ay, kawawa naman pala po sir sa senyorito James. Akala po kasi namin kwenteng gawa-gawa lang ng kung sino tungkol sa ganyan. Yun pala'y totoo. Malungkot na pahayag ni Paang. Sana lang, makakuha na ulit ng babaeng tunay na magmamahal kay senyorito para bumalik na siya sa normal. Yun bang hindi na nito kailangan paalisin na lahat ng mga kababaihan sa mansyon at maibalik din sana ang pagkagiliw nito sa amin? Dati kasi, never kaming nakaranas ng singhal mula kay senyorito. Nakakabiruan pa nga namin dati yan Kahit pa medyo matanda siya sa amin. Pero ngayon palagi na lang kaming nabubulyawan. Malungkot na wika naman ni Lukring. Pagpasensyahan yun lang sa senyorito, girls. Ngayon, alam niyo na ang buong katotohanan kaya dapat na mas lawakan niyo pa ang pangunawa niyo. Ako nga, kahit mahigit isang linggo ko na siyang nakakasama, nakakaya ko pa rin Kahit sa totoo lang, hindi ko makuha ang ugali niya. Pero mas madalas ang kasungitan niya sa akin. Pero kadalasan kong ginagawa, pasok sa isang tenga at labas naman sa isang tenga. Wika niya sa mga ito. Oo naman, Rio. Ganun na lang din ang ginagawa namin At saka andyan ka naman di ba? Ipagtatanggol mo naman kami kay senyorito. Para kasing close na kayo Kapag ginawa mo iyon, promise hindi na ako titingin pa sa iba. Kinikilig na wika ni Paang. Nasa mid-tuloy siya. Uminom kasi siya ng tubig. Wow, ngayon ka palang nagtungo dito, Rio. Mukhang nakabingwit ka na agad Palatak ni Brent. Oo nga, akala ko ako lang pagkakaguluhan dito pero mukhang di napansin ng dalawang chika babe na ito ang kapugian ko. Kasi nabihag mo na sila. Sana all pogi. Pero aminado naman akong pogi ka. Kung naging babae ka nga lang, mas maganda ka pa siguro sa mga artista dito sa atin. Baka nga mukha kang Korean actress Palatak naman ni Carlo. Parang nais na niyang lumubog sa kanyang kinuupa ng mga oras na iyon. Pagkaisahan ba naman siya? Pakaramdam niya tuloy nagbablush siya kasi nagiinit ang kanyang dalawang pisngi at maging antenga. Hindi naman po sir, pogi naman po talaga kayong tatlo. Kaya lang mas type po kasi namin ang mga katulad ni Rio. Para kasi siyang Korean, tapos ang bait-bait pa niya. Basta Rio, yung promise mo sa amin isasayaw mo kami bukas ni Paang. Wika naman ni Lukring. Hiyang-hiya na talaga siya kaya tumango na lamang siya. Wow, unfair naman yata yun. Baka pwedeng makaranas din na maisayaw mga magagandang binibini sa aming harapan. Huwag namang si Rio lang. Palatak ulit ni Carlo. Natawa na lamang siya. Nag-iisip siya kung paano niya may iwasan na maisayaw ang dalawa.
Wala pa kasi siyang first dance at isa pa, ipinangako niya sa kanyang sarili na ang lahat ng first niya ay ipararanas lamang niya sa isang tao. Yun bang isang lalaki ang pag-aalayan niya ng lahat? First dance, first kiss, first hug, first touch, basta lahat ng first. Kaya lang papaano na ngayon, naka-oo na siya sa dalawa. Di bale, mag-disco na lang tayo bukas. Sama-sama tayong 5. Mas masaya kaya yun. Kaysa naman kayo lang, no? Si Kuya James naman alam kong KJ yun. Kaya puro iwas lang iyon bukas kaya mag-enjoy na lang tayong 5. Uy ka naman ni Brent. Mas mabuti pa nga. So okay na tayo ha? Rio, isasayaw kita bukas. Ani ni Carlo. Huh? Naku, ayoko po Sir Carlo. Baka mapagkamalan pa po tayong bakla. Agad natanggi niya. Kuya Carlo, huwag mo nang pilitin si Rio. Baka kasi makatikim kang kwelyuhan yan. Naku, kinabahan nga ako. Akala ko hindi lang kwelyo. Akala ko noon, susuntukin talaga ako eh. Buti na lang hindi niya itinuloy. Natatawang wika ni Brent. Ay, pasensya na po sir. Ikaw naman po kasi. Basta, ayoko lang po talaga ng ganoong feeling. Feeling ko po kasi naiinsulto ako. Nahihiyang wika niya. Buti na lang talaga kinagat ni Brent ang palusot niya noon. Hindi na ito nangulit pa. Oh, medyo natakot naman ako dun ah. Okay, hindi na ako mangungulit. Basta ba tayong 5 partners? Bukas ha? Wika nito. Sige po, mas okay nga po yun eh. Marami tayo. Nakangiting sagot niya. Sir Brent, pwede po magtanong? Na-curious lang po talaga ako. Wika niya. Go ahead, ano ba yun? Wika nito. Nasaan na po yung girlfriend ni senyorito? Tanong niya. Ayaw niya sana mag-usisa pero hindi talaga niya mapigilan. Kanina pa kasi iyon naglalaro sa kanyang isipan. Ang alam ko, hiwalay na din sila ni Arnel ngayon. Yung best friend ni Kuya na nahuli niyang kasama sa kondo ni Fiona. Pero wala na akong balita kung nasaan na ngayon si Fiona. Si Arnel naman ay lumipat na ng tirahan pero nagtatrabaho pa rin ito sa company na dati nitong pinapasukan. Mahabang wika ni Brent. Kawawa naman pala si senyorito. Siguro yung mahal na mahal niya yung ex niya, no? Wika ulit niya. Sobra pa sa mahal, Rio. Alam mo bang magpropose na sana ng kasal sa James sa babaeng iyon? Pero dahil lamang sa pag-aakalang mahirap lang si James, inakit nito sa Arnel. Dahil akala nito yung ubod ng yaman sa Arnel. Ayaw kasi ni James noon na malaman ng ibang tao ang tunay niyang estado sa buhay. Kahit ako nga noong una, namin pagkikita, akala ko hindi siya ganito kayaman. Kaya nga nagustuhan ko siyang kaibigan dahil hindi siya matapobre at talagang hindi siya nagyayabang na ubod sila ng yaman. Mahabang pahig ni Carlo. Lalo namang nahabag siya sa kanyang senyorito. May mga ganoong klase talaga ng babae. Kadalasan ay puro luho sa katawan lang ang mahalaga. Hindi na nila nakikita ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan na pag-usapan ng buhay ko, ha? Galit na boss ng kanyang senyorito na nagpaigtad sa kanila. Mabilis na umiskapo sa nalukring at paang. Sumunod na lumabas naman ay si Brent at Carlo. Sananisan pa siya ni Brent na lumabas na pero hindi siya sumunod. Alam niya dapat siyang humingi ng tawa dito dahil sa maling nagawa. Sorry po, senyorito. Ako po talaga yung mausisa. Naawa lang po kasi... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin na bigla siyang taluhungin ni James. Mahigpit siya nitong hinawakan sa braso at nanlilisik ang matang inilapit ang mukha sa kanya. Unang-una, hindi ko kailangan ng awa mo. At pangalawa, ilagay mo ang sarili mo sa dapat mong kalagyan. Alalahanin mo, alalay lang kita. Kaya umasta kang alalay. Hindi yung feeling close ka sa mga amo mo. Galit na wika nito at halos magtagis ang mga bagang nito. At saka malakas na iminaksi ang kanyang kamay na hawak nito sabay talikod. Agad namang nag-unahang maglandas ang kanyang luha na pilit sana niyang pinipigilang pumatak. Ilang sandali pang nanatili si Rihanna sa kama. Hindi talaga niya kinaya ang mga binitawang salita ng kanyang senyorito. Oo, alam niyang mali ang mga alam o mangungkat ng nakaraan ng tao. Pero hindi talaga niya inaasahang darating ito at maririnig pa ang usapan nila. Rio, we're going home na, sabi ni Kuya James. Wait, umiiyak ka ba? Kurot tong tanong ni Brent. Hindi. Ano kasi, napuwing lang ako, sir. Pagsasinungaling niya. Are you sure? Baka naman may ginawa na naman sa'yo si Kuya. Tanong muli nito. Promise, wala po talaga, sir. Napuwing lang po ako nung humangin sa labas. Kita niyo naman po ang bintana dito. Super laki. Kaya ayun. Palusot na lang niya. Pasaway. Seryoso ha?
Kasi dapat ako ang kagalitan niya, hindi ikaw. Kasi ako naman talaga itong walang preno ang bibig eh. Wika nito. Naku, si Sir Brent talaga. Tara na nga po, baka mainipas si senyorito. Tapos tuluyan na siyang babatrip sa akin. Aya niya dito at saka tumayo na. Pasimple din niyang pinahid ang luha. Nauna na siya sa paglabas ng kubo. Nakita niya si Carlo at ang kanyang senyorito. Nakasakay na ang mga ito sa kabayo. Nahiya naman siya sa kanyang senyorito pa sumakay kaya lumapit siya sa kabayo ni Brent. Oh, saan ka sasabay, Rio? Tanong nito. Opo, pwede po ba? Nahihiyang tanong niya. Napansin niyang nakatingin sa kanya ang kanyang senyorito pero matalim ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Sure, mas gusto ko ngayon eh. Hindi ko pa naranasang sumakay ng kabayo na may kaangkas. Ngayon pa lang, kaya parang mas may thrill. Masayang wika nito. Salamat po. Tipid na pasasalamat niya. Sakay na Rio para makaalis na tayo. Oh, gusto mo dito ka na sa akin? Wika naman ni Carlo. Okay na po ako dito kay Sir Brent. Tipid na sagot niya. Saka na siya nagtangkang sumampas sa kabayo pero hindi talaga niya kaya. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya si Brent at walang babalang hinawakan siya sa bewang at agad na naiangat siya nito. Nagulat man pero agad siya sumakay sa kabayo. Grabe, ang gaan mo naman, Rio. Mukhang napabayaan kaya tanong kabataan mo ah. Malnourished ang timbang mo kumpara sa tamang timbang ng mga lalaki. Napangiti naman siya. Pasensya na po, mahina po kasi ako noong kumain eh. Kaya ganito lang ang pangangatawan ko. Wika na lang niya. Maya-maya ay akma na itong sasampa sa kabayo ngunit laking gulat nila nang hilahin ito sa damit ng kanyang senyorito na nooy nakababa na pala sa sariling kabayo. Buti na lang hindi bumaliktad si Brent sa paghila nito. Mabilis itong umikot at walang sabi-sabing binuhat siya at inilipat sa ibabaw ng kabayo nito. Muntik na siyang mapatili. Buti na lang napigilan pa niya iyon. Kung hindi, talagay baka mabuking na siya. Matapos niyang umayos, sumampa na rin ito ng kabayo. Tayo na. Seryosong wika nito at saka nagpatuunan ng magpatakbo. Nagtataka nagkatinginan lang naman ang dalawa at saka sumunod na rin nang makasakay na si Brent sa kabayo nito. Nagpupuyos naman sa sobrang inis si James dahil sa pagsakay ni Rio sa kabayo ni Brent na samantalang siya ang kasabay nito pagpunta sa farm. Sa bagay, baka nasindak niya ito pero kasi naman kahit sino siguro ay mabubwisit kapag nalamang pinagkukwentuhan siya ng mga ito. Napakaraming maaaring pwedeng gawing topic buhay pa niya ang napagdaskitahan ng mga ito. Isa pa, narinig na naman niya ang pangalan ng babaeng halos isumpa niya noon. Alam niyang naka-move on na siya pero nang marinig niya si Rio na tila kinaawaan siya, doon na siya na bad trip ng tuluyan. Feeling niya kasi nanliit siya. Yun bang amo siya nito? Laging nagsusungit dito na kahit hindi naman niya sinasadya. Tapos malalaman nito na niloko lamang siya ng kanyang ex. Parang napakalaking insulto noon sa kanya. Kaya lang alam niyang nasaktan niya ito kanina. Hindi pa niya nagawang insulto ng kapwa at ipamukha dito kung gaano ito kababa pero kay Rio, nagawa niya kanina. Nakukonsensya siya. Balak niyang tawagin na ito kanina pero si Brent ang agad na bumalik sa kubo para iyain ito sa pag-uwi. Ngunit hindi niya inaasahan na kay Brent ito sasakay. Lalo na siyang nanggagalaiti na makita itong parang papel na binuhat ni Brent. Sa katunayan parang nais niyang manapa kanina. Parang nais niyang bigwasan si Brent dahil sa sobrang inis. Pero na makitang sasampa na sana si Brent, minabuti na niyang pigilan ito at binuhat si Rio para ilipat sa kanyang kabayo. Hindi pa siya timang para hayaan itong sumakay kasama si Brent, lalo na nang maalala niya ang nangyaring kakaiba kanina nang patungo pa lamang sila sa farm. Paano na lamang kung mangyari din iyon sa dalawa? Naipilig niya ang ulo, gulong-gulo na siya. Ngayon naman ang dumi ng pumapasok sa kanyang isipan. Katulad ngayon, ayun na naman ang kakaibang pakiramdam na iyon. May kung anong mainit na bagay ang humaplos sa kanyang dibdib nang maramdaman ang paghilig ni Rio sa kanyang dibdib at balikat. Iyong mabangong amoy nito na halatang natural na amoy nito dahil hindi man lang niya ito naamoyan ng kahit na cologne man lang na ginagamit. Ang bango ng buhok nito na bagamat maiksa ay halatang alagang-alaga pa rin ito. Napakalinis nito sa katawan. Taliwas sa ibang mga lalaki. Ilang sandali pa at narating na nila ang mansyon. Agad siyang bumaba at inalalayan ito pero dahil mabagal ito, muli niya itong binuhat. Nakita naman ni na Carlo at Brent ang nangyari at muli silang naguluhan sa dalawa. Mabilis na lumapit ang dalawa pagkababa ng mga ito. Ano yan kuya? Aba, iba na yan Panunod yun nito. Aba dude, kakaiba kaya ata ngayon trumato ng kapwa mo lalaki. Natatawang wika naman ni Carlo.
Si Rio naman tahimik lang pero kapansin-pansin ang bahagyang pagbablush nito. Napaisip tuloy siya. Nagbablush din pala ang mga lalaki. Gago, nabagalan lang ako sa kanyang kumilos kaya tinulungan ko na siyang bumaba. Wika niya sa mga ito. Kumusta naman yung kaninang ginawa mo? Tanong muli ni Carlo. Tingnan mo nga yung kabayong gamit ni Brent. Matanda na iyan at saka hindi siya sanay sa mabigat na sakay. At isa pa hindi sanay si Brent na mag-angkas sa kabayo. Kaya dun ko siya isinakay sa akin. Paliwanag niya kahit alam niyang hindi sapat iyon. Oo na nga lang. Nakangising sagot ni Carlo. Si Brent naman inapakamot sa ulo pero hinawakan si Rio sa kamay at hinila na papasok ng mansyon. Nakasimangot naman siyang nasundan na lang ng tingin ang mga ito. Kaya na tayo, Rio. Ayan ni Brent. Hawak-hawak pa rin ito ang kamay ni Rio kaya pasimple naman iyong hinila ni Rio. Mamayan lang siguro ako, Sir Brent. Parang gusto ko po munang maligo para naman malinisan ang katawan ko. Napahandusay po kasi ako doon sa may damuhan noong malaglagan ako ng isang kaing na mangga. Tanggi niya dito. Sa bagay, gusto mo sa pool na lang tayo maligo? Sabay na tayong dalawa. Nakangiting aya nito. Sira ka ba? Maliligo kay, alam mo namang nabungaw ka na isang kaing na mangga kanina. Gusto mo na bang mamatay ha? Galit na wika naman ang kanyang senyorito na nooy papalapit na sa kanila. Pero imbis na huminto, tumingin lang ito sa kanya na nakakunot ang noo at saka nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa silid nito. Anong problema nun? Kunot ang tanong ni Brent sa kanya. Hindi ko nga rin po alam, sir Pero sa tingin ko po dahil sa narinig niya na pinag-uusapan natin ang buhay niya. Wika niya. OA talaga kahit kailan ni kuya. Huwag mo na lang siya pansinin, Rio. Mabait naman yan Yun nga lang, medyo tupakin. Pero alam mo, sa'yo lang yan ganyan. Hindi naman siya ganyan kasungit sa lahat ng kasambahay dito Lalo na kung lalaking katulad mo. Wika nito na ikinakibit balikat na lang niya. Wala naman siyang magagawa kung pagsungitan siya nito. Minsan naman talaga puro kapalpakan na lang ang nagagawa niya Katulad na lang kanina. Pati nakaraan nito, hinahalungkat pa niya. Tama naman po siya, Sir Brent. Naalala ko po na bawal nga po pala talagang maligo. Next time na lang po siguro kapag pwede na. Sige po, mauna na po ako at magpapalit lang po ako ng damit. Tapos susunod na ako sa pagkainan. Walang kabuhay-buhay na wika niya at saka nagpatuloy na sa paglalakad.